Itong si Tory pala, diyan sa Calbayog, ay lagi pala itong sa pansitan mga kabalitaan. Talagang pinipersonal nyo talaga si Tatay Digong Duterte. Dahil pinirmahan at tinanggap yung resolution ng Provincial Board diyan sa Calbayog, lose its trust and confidence over the police service of Tory and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata. So again, ulitin ko lang po, yung una pong lapse na nakita ko dito is yung failure to bring FPRRD promptly to competent judicial authority dito po sa bansa natin. Okay? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority for interim release. Yun din po, hindi na po nabigyan si FPRRD ng right niya na yun to apply for interim release. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, doon at Tory. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Dadagan on Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's milyonaryo, sama-sama tayo, babago. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ho? At sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Huwag magpapekto sa mga pangyayari ho ngayon dahil ito ay pagsubok lamang mga kabalitaan. Pasasalamatan din muna natin yung ating 54,790 subscribers. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at laging tumambay ho dito sa ating munting bahay. At sa mga nanonood ho ngayon, i-check nyo na inyong account. Baka hindi pa ho kayo nakapag-subscribe. 51% ang nanonood na hindi pa daw nakapag-subscribe. At 40 something 9 point something percent na hindi pa daw. Yun lamang daw ang nakapag-subscribe sa mga viewers natin mga kabalitaan. At paliguan niyo po ng maraming likes at buhusan niyo po ng komento, reaksyon, opinion at para ho at saka mag-comment din ho kayo para mas para mas mapalakas pa yung ating programa and then mapanood ho ng karamihang Pilipino sa mga lupalop ng ating mundo. And huwag niyo pong skip yung ads na inyo mapapanood dahil yun po ay malaking tulong na rin bagay sa ating sa inyong lingkod para ho tayo makapagpatuloy. Baka maputulan tayo ng internet niyan. Doon lang ho, dyan ho tayo humuhugot kumukuha ng lakas at yung mga bayarin ho natin dito sa kuryente. Alright, at pinutin ang notification bell mga kabalitaan. And then of course, ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Happy Ramadan. Enjoy lamang ho at salamat sa inyong pagsuporta kay Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Alright, so anyways, ito nga po ay pag-uusapan ho natin, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. And then pag-uusapan muna natin at i-recap ko natin yung mga kaganapan. Bibigyan ko po kayo ng panahon na mapanood dito dahil meron pong iba siguro na hindi pa nakakapanood. Well, ito, panahon nyo na mapanood nyo to mga kabaitan. Pasensya na po kasi maliit lang po yung video, nasa Reels po ito at hindi natin makukuha yung buo. And then pag-uusapan din ho natin kung wala bang sabihin natin, hindi ba o illegal ba ang pagkakaaresto ni Tatay Digong Duterte? At itong si Tory mga kabaitaan, matagal na pala itong may malalim na galit sa ating Pangulong Duterte dahil siya po ay sinipa dyan sa Calbayog mga kabalitaan. Sinipa dahil sa kanyang performance na wala palang kakwenta-kwenta. So, abang-abangan nyo po mga kabaitaan. At itong si Bongit naman ay masasabi ko natin na inamin niya po dito na siya po mismo ang tawag dito, nag-request. Ang Philippine government daw, ang nag-request sa Interpol para makakuha ng ICC. O kumbaga, pinahihintulutan niya yung Interpol para to enforce sa pagdaki po ni Tatay Digong Duterte. So, sisilipin ho natin yan dito maya-maya mga kabalitaan.
So ngayon naman po mga kabaitan ay dadako ho tayo dito. Uunahin muna natin tong sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Paunti-unti ho tayo hanggang mapuntan ho tayo sa ating main topic, mga kabalitaan. So ito, panoorin nyo po dito, kabalitaan. Former President Rodrigo Duterte is arrested at the airport upon his arrival from Hong Kong. Former President Rodrigo Duterte is arrested at the airport upon his arrival from Hong Kong. Former President Rodrigo Duterte explains a statement he made in a speech during a Hong Kong event. Walang kasalanan. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. Or maybe lahat, but I did it for my country. Hindi ako yumaman, wala akong nakuha, pobre pa rin ako, and wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong Former President So yun po mga kabaitan, paliwanag niya po no na wala daw tayong makikita ho sa kanyang bahay na may mga bago kayo nakita kahit kotse man lang o yung pagre-renovate sa kanyang tirahan mga kabaitan. Kung ano po yung dati, ganun pa rin ho mga kabalitaan. So yun po yung kanyang paliwanag ho dito. So ngayon naman, balikan ho natin dito naman po yung kaganapan doon dyan sa loob mismo yan ng Villamor Air Base. At ito'y tameme ho, itong si Diwata dahil wala ho siyang maisagot ng tama at sabi niya lang dito mga kabalitaan na anyway, doon na lang ho tayo magpapaliwanag sa proper court venue mga kabalitaan. So pakinggan muna natin to. Detention and the basis for detention. So what is the law and what is the crime that I committed? So to me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those detention. So, sa puntong yan, dyan ho nasabon si Diwata mga kabalitaan dahil nga po ay hindi ho niya alam yung kanyang pinanggagawa. Parang nabalikan tuloy natin yung kanyang ginawang kawalang hiyaan ho dyan sa Katbalugan na kung saan ay sinipa mga kabalitaan. So mamaya ho, i-discuss ho natin yan mamaya. Dito muna tayo, lipat tayo sa itong si Bonget, no? Si Bonget mga kabalitaan ay inamin niya ho dito ang kanyang pag-request ho para ma-impose ho itong pag-aresto no kay Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. So ipakita ho natin dito, ito yung short video na sinasabi ko sa inyo para marinig nyo po. May ano po yan ha, may subtitle kaso hindi lang sa gitna, nasa gilid. Pero at least maririnig nyo rin naman mga kabalitaan. So ito po, panoorin nyo po mga kabalitaan. I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol. Request to the Philippine government from Interpol. Request to the Philippine government from Interpol
to enforce the arrest warrant on how we conducted this arrest of former President Duterte. Pero una ho dyan mga kabataan ay ito'y itinanggi niya ho na wala naman kaming magagawa at ay talagang tinulungan na ho natin yung Interpol mga kabalitaan. Inamin niya wala daw siyang masasabi ho natin na kinalaman ho dyan mga kabalitaan. Pero dito sa video ito makikita nyo po at ito ihiramin lang ho natin tong video ito ha. So ipi-play ho natin to. So matapos itong itanggi ang kinalaman. So dito po yung ICC ay nilaglag ho talaga itong si BBM. Ha? Tapos sabi pa, ang gobyerno ay talagang kasabwat ng ICC para ho kidnapin. Ayon pa sa anak ni si Katie Duterte na kinidnap yung kanilang ama mga kabalitaan. So what happens when he arrives, if indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague, what happens next? Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of safety procedures applied then, and then he'll be taken to the court and in due course he'll be asked to plead to an indictment. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, your previous contributor I think mentioned it, these two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. Sinasabi dito, si Marcos pala yung nagbigay ho ng lahat ng mga ebidensya di umano, dokumento doon sa ICC. So nilaglag ho dito, sabi niya wala daw siyang kinalaman mga kabalitaan. So nilaglag ho niya dito si Atinraidor, kumbaga itong si former President Tatay Digong Duterte. The question then may include, or the questions then may include, whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of its being tainted before it ever arrives in The Hague. And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two families? Di po ba mga kabalitaan? So nilaglag ho siya na mismo yung ICC nung naglaglag ho sa kanya mga kabalitaan. Na nagulat nga mismo yung ICC na una sinabi niya dito na ayaw niya daw makipag-cooperate daw. Ayaw niya makipag-cooperate. Nitong sinasabi ho nating ICC na gusto sanang pumunta diyan sa gusto yatang bisitahin si Duterte para imbestigahan, pero ayaw niya po dito mga kabalitaan. So nagtataka ho sila mismo na ba't nagkakaganon ho, na problema na at nagbigay ng ebidensya itong si McCoy. At ito, una ay hindi niya ho inamin, pero sa statement niya, yung press conference niya doon, ay sinabi niya na ni-request daw ng Philippine government yung kung anong meron sa ICC para ho dakpin to enforce sa pagkakadakip ni Tatay Digong Duterte. Ito po yung masakla po dyan mga kabalitaan. Di ba? Tingnan niyo po, walang kadiploma. Although magaling itong mag-English, pero hindi marunong wala sa desisyon, walang sense of direction mga kabitan, wala pong matinong desisyon at kumbaga parang under desire ho ng kanyang asawa, dinidiktahan ho ito at wala ho talagang mapapala yung bayan natin, yung bansang Pilipinas. Kasi puro palpak yung kanyang nagiging desisyon. Lalo na ho ngayon. Matindi itong ginawa niyang desisyon na bukas makalawa ay may kalalagyan ho talaga itong si Bongit. Kasi hindi natin mapipigilan yung pwersa ng masa ng mamamayang Pilipino na meron ho talagang gaganti ho dito.
Hindi nila tututulugan mga kabalitaan. I-anticipate, i-expect na ho natin yung mga pangyayari at sana hindi matuloy, sana hindi mangyari, pero hindi ho natin mapipigilan yung taong bayan mga kabalitaan. Now, dito naman ho tayo kay Torre kasi atat na rin ako dito kay Torre at atin ho itong balikan yung mga nakaraan ho sa nagdaang 2018. Kailan ba naging presidente si tatay? 2016 mga kabalitaan. Okay. Now, ito pala ang pinakadahilan ho kung bakit talagang nagmatapang-tapangan ho itong si Diwata. Kung bakit po ay siya pumisa. Dami-rami hong mga general dyan na pwede naman sigurong gagawa ho nito. Pero ito ho talaga ang nagpapasikat sa Bangag Administration. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung gaano ho ito katraidor at kawalang kwentang hepe dyan sa Kalbayog. Hindi para correction, parang katbalugan yung nasabi ko, Kalbayog pala ito mga kabalitaan. So sabi ho dito na siya po ay diniklarang persona non grata dyan sa Kalbayog mga kabalitaan. Wala palang silbi itong naging hepe ho diyan sa Kalbayog. So ngayon, nagtaka ako, ba't nakakuha ho ito ng 2 star sa balikat niya? May record na nga to na hindi pala maganda yung performance ng taong to mga kabalitaan. Meron hong ipinalabas na resolusyon stated sa SPPO Provincial Director Senior Superintendent Nicholas Torre III. Siya po ay inakusahan ayon sa aligasyon na partisan political activity. Partisan. Akala ko non-partisan yung kapulisan ho natin. Allegedly engaged in partisan political activity during the recent election period and failed to curb criminality in Kalbayog mga kabalitaan. So kung partisan political activity pala yung ginawa ho nung time na yon, ay malamang may wagang sobre siguro yon. Di po ba? Kung didikit ka sa isang politiko lang sisilbihan yung mga kabalitaan, eh malamang ho meron ho yung buwanan dyan. Hindi maaaring hindi mo matatanggap yan. Kasi nagiging proteksyon na rin yan sa politikong kinakampihan mo. Dapat neutral sana. Kaya pala galit na galit ito kay Tatay Digong Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Na nagagalit din siya sa ating Pangulong Duterte mga kabalitaan? Dahil Provincial Board naglabas ho ng resolusyon na inendorso diyan sa opisina ho ni Tatay Digong Duterte diyan sa Malacanang. Nung time ito na siya po ay presidente. Meron ding kopya ang dating PNP Chief Director General Oscar Albayalde para si Torre ay palitan ho sa kanyang posisyon nung time na yon. So, ibig sabihin ito, itong si Torre pala diyan sa Kalbayog ay lagi pala itong sa pansitan mga kabalitaan. Kasi wala nga daw kaayusan eh. Mas lalong nagugulo daw yung Kalbayog mga kabalitaan. Hindi daw nakapag-curb ng criminality. Kumbaga hindi daw niya naayos-ayos, hindi niya nare-resolve yung mga problema dyan. So the resolution authored by Councilor Ray James Uy, napakapangit palang performance nito. Ngayon, nakala mo kung sinong matikas. Malamang ho, mahilig pala itong dumidikit sa politiko. Malamang kadikit na niya ito si Tamba. Kung di niya man kadikit iyang si Bonget, malamang itong si Tamba, yun ang kadikit niya. Yun ang boss niya dahil si Tamba mahilig ho, umaastang presidente at lagi niya hong nililigawan yung mga kasundaluhan ho natin, yung mga general ho natin. Kasama na ho dito si Torre. Yung mga general sa PNP sa hanin ng Philippine National Police. Malamang may cash sabutan ho ito sila. Alam niyo po ba yung cash sabutan? May mga agreement kumbaga mga kabalitaan. Malamang yun po ho. Kaya malakas yung kanyang loob kasi nga may amo din pala ito. Mahilig partisan na laging dumidikit pala ito sa isang politiko diyan sa Kalbayog dati. Ngayon nasanay siya. Nakakuha ng mataas na posisyon. Ngayon si Tamba naman yung kadikit niya nito. Malamang hindi ko sinasabing ganon pero sino pa ba yung saan pa ba siya didikit? Sino bang may hawak ng pera sa ating kaban, di ba? Yung kamera. At parang inangkin na rin Tamba yung pera ho natin na hindi natin alam saan napupunta yung pera. Malamang ho, isa ito sa pinanggagastusan ho ng pera ng ating bayan. Part of the resolution reads, Torre III failed to effectively perform his duties
and responsibilities being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of unidentified criminals who gave imminent threats or danger to the populace, particularly residents of Calbayog City. Tingnan niyo po mga kabalitaan. Ha? Wala talaga eh. Case unsolved mga kabalitaan. Now, kung ganito man lang pala, magiging hepe ho ng ating kapulisan, pambansang kapulisan, ay talaga nangangambisyon ho ito. Naliman mo? Ha? Wala nga magandang, malamang ngayon talagang magkakaroon ho ng magandang performance to. Dahil siyempre, may katumbas ho yan mga kabalitaan. At ito ay talagang mahilig palang dumikit sa mga politiko. Tory III is allegedly engaged in partisan political activity when he provides services only to a well-known political personality in the province of Samar. So his police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubts as to his campaign against crimes and maintain peace and order, flanked with recent heinous killing in Barangay Katabunan, Oquendo, District, Calbayog City, mga kabalitaan. Di ba? Ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit ito siya na persona ng grata. Hindi na ho pala ito makakabalik dyan sa Calbayog. Dahil nga po mga kabalitaan, sa kanyang performance ay butol din pala ito. Itong mamang ito. Ngayon nagpapasikat ho. Akala mo naman, tama ho yung ginawa niya. Akala mo naman, sa tingin niya, siya ay talagang kinakatakutan ngayon, nagkakamali ka, Chong. Dahil maliho talaga yung ginagawa mo, talagang pinipersonal nyo talaga si Tatay Digong Duterte. Dahil pinirmahan at tinanggap yung resolution ng Provincial Board dyan sa Calbayog kung saan ay ikaw ay itinakwil, ibinasura, itinapon ka sa isang basura para hindi ka na makalabas, tinakpan ka na. Subalit, dahil nga may politikong sinusundan, ayun, nakakuha ng 2 star sa balikat mga kabalitaan. So, the Provincial Board also cited the barbaric beheading of farmer at Barangay San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminal elements in the barangays at Happy Valley areas and increasing unsolved crimes in the city, mga kabalitaan. Nakakahiya itong si Akala ko maganda yung performance ito, kulelat para itong mga kabalitaan ito si pala, nami-personal pala ito ni Tatay Digong Duterte. Kasi nga, inatsepwera sa Calbayog at ito na may inaprubahan ni Tatay Digong kaya tinanggal siya dyan sa Calbayog. Dahil sa yung kanyang performance na animoy parang hindi pulis, parang naging politiko na rin kasi dikit na dikit sa isang politiko. Ha? So yun pala yung napalaho niya dyan sa panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon, ginantihan niya si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan, dahil siguro sa tingin niya na panahon na ako ay makakahiganti at didikit ho ako dito sa administrasyong ito at kay Tambak. Kaya pala mahilig ito magsampa ng kaso. At ang masaklap pa dito mga kabalitaan ay tinakot niya pa ang iilang yung mga nagpalabas nitong tawag nito resolution para siya po ay sipain. Basahin natin dito mga kabalitaan. Ito po yung mga kasalanan ni napakadami pala yung kasalanan nitong itong si Diwata, mga kabalitaan. It added that the people of Calbayog City lose its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata, mga kabalitaan. Hindi ka ba nahiyan yan? Sa Calbayog pala, persona non grata ka na pala. Nakakaya yung pagmumukha mo. Yung mukha mo naman parang parang tao rin. So earlier, Calbayog Mayor Ronald Aquino endorsed to the PB the adoption of such resolution as an important mechanism to praise President Duterte and entire PNP about the current peace and order situation in the city, including the continuous threat and intimidation from the armed group and the increasing number of unresolved crimes in the city. So wala talagang nare-resolve ang kaso kasi mahilig, ewan ko lang, nako po, nakakatakot ho talaga pag naging pambansang hepe ng ating kapulisan. Wala ho talaga tayong mapapala dito, puro forma lang pala to.
Ngayon, simple, malakas yung loob, si tatay yung binangga, nandyan si Tamba. Kasi kitang-kita niya na, sabi na siguro sarili na, panahon ko na to. Magtitake advantage na ako sa panahon ito at oportunidad ko na tong makahiganti kay Tatay Digong Duterte. Ganun pala, walang kwentang pulis itong si Torre. Diyan sa Kalbayog, mga kabaitan. When asked about the PB action, Torre told the Freeman yesterday that the Police Regional Office 8 and his office at the SPPO has yet to receive the copy of the resolution. Wow, has yet to copy of the resolution, mga kabalitaan. Hindi pa daw nila nakikita yung resolution na tatanggap. So Torre, however, threatened to file cases at the Ombudsman against the members of the City Council if they failed to prove their allegation against him. Di ba? Mahilig talaga itong magsampa ng kaso eh. Itong si Diwata, mga kabalitaan. Talagang napakatapang nito kasi nga may mga politiko kasi, may mga, ewan ko lang, sana yung politikong dinidikitan niya, sana hindi tao nito, sana walang illegal na aktibidades sa kanilang lugar. Kasi parang masabi rin natin na at least hindi illegalista yung kanyang politikong dinidikitan. Pero pag mga usually, pag mga ganyan mga kabalitaan parang question mark na yan, mga kabalitaan. Diba, pulis ka? Pero may kasabihan kasi, pag isang pulis ay kumakampi lamang sa isang politiko, ay isang kurap yung ganyang klaseng pulis, mga kabalitaan. Malamang itong accomplishment niya, masasabi naman natin accomplishment niya kahit mali yung ginawa niya, masasabi dito na meron talaga itong kapalit. Bukas makalawa, mga kabalitaan. Makikita mo na biglang biglang may makikita kayong pagbabago sa kanyang pangangatawan. Wow, pangangatawan. Biglang may makikita kayong parang nagbago yung bahay natin dito. Wow, nagbago na naman. Boss Dan, anong gagawin natin? Mali-mali pala itong ginawa ni Torre. Panggigipit talagang pinipersonal yung mga Duterte. Maghintay-hintay lang tayo. Huwag nating daanin sa dahas. Ang importante, mahalaga. Wow, importante, mahalaga. Para hindi tayo pagpapawisan ng maraming singot. Para hindi tayo mahirapan sa kalisod, mga kabalitaan. At tiis-tiis lang. Ganun naman talaga Minsan, ang tao ay nasa ibabaw, minsan nasa baba. Pero ito, hindi ito magtatagal sa itaas, sa ibabaw Biglang babagsak to, mga kabalitaan. Believe me, mga kabalitaan. So, ngayon, sinasabi dito, tama ba ginawa ni Torre? Para sa akin, di tama yun. Hindi naman abogado yun si Torre. At parang, alam naman natin na siya ay isang pulis, pero parang hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Wala nga siya nagawa sa Kalbayog. Persona non grata nga siya dyan sa Kalbayog. Tapos ngayon, nasa CIDG na siya ngayon. Tapos siya pa yung nagsiserve ng warrant of arrest, pero sinabihan sa Tatay Digong, anong warrant of arrest? Saan ba yung warrant of arrest? May hard copy ka ba? Binasahan lang gamit yung cellphone. Yun pala ay sa Interpol pala yung read notice, mga kabalitaan. Ang tanong dyan, tama ba? Pero bottom line dito, kaya ginawa ito ni Torre, nagpapasikat ngayon, malakas yung loob niya dahil dikit ito sa kay Tamba at kay Bungit. Hindi natin yan may tatanggi. Kitang-kita na natin. May record na pala to sa Kalbayog kasi kumakampi pala to sa isang politiko dyan. How much more pa kaya na malapit na siya ngayon dyan sa Kamara at sa Malacanang, malamang yun ang pinaghuhugutan niyo ng lakas ng kakapalan ng muka, mga kabalitaan. Itong si Bangag, Bungit at itong si Tambaluslos, mga kabalitaan. So, ulitin ko po, ang tanong, tama bang ginawa ni Torre? Dito tayo makinig, mga kabalitaan, kay Atty. Abayon. Yung nakatitingnan po natin today is none other but still the Rome Statute pa rin po. Specifically, Article 59 po ng Rome Statute. So may kita po kasi natin dito, Article 59, nakalagay po dyan, arrest proceedings in the custodial state. Okay, so ano po ba ang procedure according sa Rome Statute? When a person is arrested, he shall be brought promptly before the competent judicial authority. Okay, so take note po a person, pag inaresto, dapat siyang dalhin agad sa competent judicial authority. Ngayon, ang next question, anong competent judicial authority yung kailangan dalhin ng taong isang arestado? Nakalagay din po yan dito, which states here, in the custodial state. Okay? Ang ibig sabihin po ng custodial state, yan po yung bansa kung sino yung may custody nung akusado. Okay? Tapos, ang next pong gagawin dyan, yung competent judicial authority shall now determine in accordance with the law of that state, kung unang-una, letter A, whether or not the warrant applies to that person. Okay? Pangalawa, letter B, whether the person has been arrested in accordance
accordance with the proper process. Okay? And letter C, whether or not the person's rights have been respected. Okay, so makita po natin, Article 59 of the Rome Statute is very clear po. When a person is arrested, dapat agad siya promptly dalhin sa competent judicial authority of the custodial state. Tapos yung competent judicial authority na yun or yung mga courts po has to determine kung nasunod ba yung A, B, and C na binanggit ko. Okay? So ngayon, ang next po natin kailangan tingnan is ano ba ang nangyari sa pag-arrest or yung proseso ng pag-arrest kay FPRRD. Okay? So bago po tayo pumunta dun sa A, B, and C, yung una po talaga natin kailangan i-determine is whether or not FPRRD was brought promptly to competent judicial authority of the custodial state. So I'm assuming alam nyo naman po siguro yung sagot, diba? Ang dami naman pong videos lumalabas kung ano yung procedure nangyari. Pero anyway, briefly i-discuss ko kung ano yung personal observations ko po based on all the videos I've seen and all the news articles I've read yesterday. So nangyari po si FPRRD, he arrived from Hong Kong. Tapos pagdating po niya sa Hong Kong, ano ginawa? Hinuli agad siya dun pa lang sa airport. Tapos diretso dinala siya sa Villamor Air Base. So ang question dyan, is the Villamor Air Base a competent judicial authority? Okay? So that is very self-explanatory. I'm sure a reasonable person would be able to answer that himself. Okay? So dun pa lang po makita natin, FPRRD was not brought before a competent judicial authority. So dito is kung pwede ba daw yung soft copy lang na warrant of arrest. So sa rules of procedure po natin, sa rules of criminal procedure po natin, nakalagay naman dyan na hindi naman kailangan talaga na physically hawak-hawak talaga ng arresting officer yung warrant pag-aresto. Ang required lang po dyan is pag humingi po ng kopya yung akusado, dapat within a reasonable time mabigyan siya nung copy. Okay, so dun po medyo tama naman yung ginawa nila General Torre na kahit soft copy lang yung ginamit pag-serve sa kanya. However, General Torre has to be reminded of the second portion, which is that dapat pag humingi po yung akusado, within a reasonable time mabigyan po siya ng kopya ng warrant. So ngayon, di ko po alam kung nabigyan ba si FPRRD within a reasonable time ng kopya because medyo magulo pa po lahat ng actual happenings in the process po ng arrest. Okay? So one of the rights po kasi of a person who is being arrested is that he must have a lawyer present of his choice. So kung totoong wala talaga siyang abogado, di dun po posibleng nagkaroon na ng lapses. Okay? Or nire-request po niya na naantayin daw si Vice President Sara Duterte dumating. Tapos sabi niya, my daughter is my lawyer. Pero sabi ni General Torre is that hindi daw pwede na maantay. So dun pa lang makita din po natin that can be considered as a lapse since hindi po inalaw yung akusado dito na antayin yung counsel of his choice which is his daughter, Vice President Sara Duterte. Pero overall po, kung ako tatanungin yung professional assessment ko po talaga sa situation, the mere fact that the accused FPRRD was not brought promptly before a competent judicial authority, that is already a clear lapse or mistake po under Article 59 of the Rome Statute. Okay? Punta na po tayo sa number 3 ng Article 59. So dito po nakalagay is that the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Okay? So yung surrender po dito, hindi po to surrender ni FPRRD sa police force natin. This is surrender of the accused to the International Criminal Court. Yan po yung surrender dito. Ito pong number 3, ang pinaka main point po dito, pag yung isa pong akusado sa ICC case na aresto na ng custodial state, meron po siyang right to apply to the competent authority for an interim release. So ito pong interim release, this is more or less similar po to the right to bail. So makikita po natin, di ba, sa number 3, meron din pong right to apply ng interim release ang isang akusado. So dito po, again, this can already be considered a violation since yun nga, si FPRRD was not brought promptly before a competent judicial authority. Second, he was not also given the right to apply for interim release pending surrender. Take note po, number 3 specifically states the person arrested shall have the right to apply interim release pending surrender. So in short, the word shall means mandatory po yan na may karapatan talaga siya mag-apply ng interim release prior to his surrender dun po sa ICC. So dito po, ano po ba yung gravity of the alleged crimes? Of course, seryoso po because ang allegations po against FPRRD is crimes against humanity. So yung gravity po ng offense alleged against FPRRD shall be considered po in relation to the urgent and exceptional circumstances considering po the status of FPRRD. So isa pong pwede gamitin ditong argument ni FPRRD is of course his age because he's already 80 years old. So doon na lang po yan, pwede yan timbangin kung whether or not yung age niya being 80 years old can be considered as a valid justification po for an interim release. Okay, so again, that is up to the competent judicial authority for the competent authority in the custodial state to determine kung mas matimbang ba yung pagiging 80 years old na ni FPRRD in relation to the crime alleged. And lastly po, number 7 dito nakalagay, once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court as soon as possible. Okay, so yung court na tinutukoy po dito, hindi na to yung regular courts natin dito sa bansa natin, sa Pilipinas. This is already the ICC yung tinutukoy. So ang kailangan po, merong order from the custodial state na isosurrender na. Therefore, kung makita po natin, it must undergo all these processes, yung mga diniscuss ko po ngayon, para po makagawa ng proper order for surrender yung custodial state dun sa ICC. Okay, so overall po, yung assessment ko po in the implementation ng warrant of arrest against FPRRD, meron pong mga lapses talaga. Kung ako po tatanungin, that is my professional assessment and or observation. Because again, tandaan po ninyo, I'm a licensed lawyer who is interpreting this provision in accordance po with my knowledge and wisdom, of course, as a lawyer. So again, yung professional assessment ko po is meron pong lapses as required by Article 59 of the Rome Statute. So again, ulitin ko lang po, yung una pong lapse na nakita ko dito is yung failure to bring FPRRD promptly to competent judicial authority dito po sa bansa natin. Okay? At yung rason po niyan is para makita po talaga at para matingnan ng korte natin kung
kung meron bang violations or lapses sa pag-serve ng warrant of arrest, or kung meron po bang violations against constitutionally protected rights natin, such as that of the right to due process. Okay? So yan po yan. And then yung next din pong violation nakita ko dito, since nakalagay sa number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority for interim release. Yun din po, hindi na po nabigyan si FPRRD ng right niya na yun to apply for interim release. Ang nangyari po, dire-diretso siya from the airplane to Villamor Air Base to another private airplane. So yun po yung mga violations na nakita ko dito sa pag-serve po ng ICC warrant of arrest against FPRRD. So overall po, kung titingnan natin lahat ng diniscuss ko dito, may kita po natin na yung essence po ng arrest proceeding as required by the Rome Statute is hindi po siya dapat minamadali, diba? Kasi kung makita po natin, yun nga, unang-una kailangan padalhin sa korte, tapos yung korte kailangan padesisyonan kung talagang tama ba yung warrant of arrest. Yung unang, letter A, kung nakapangalan ba sa warrant of arrest is yun talaga yung inaresto. Pangalawa, kung nasunod yung proper process. At pangatlo, kung nasunod ba yung mga karapatan or narespeto ba yung mga karapatan nung akusado. Tapos number 3 po, nakalagay din, meron pang right to apply din for interim release yung akusado. So all in all po, considering these matters na kailangan i-discuss ng competent judicial authority in the custodial state, this would indicate na hindi po siya bagay na minamadali lang. And most likely, the reason kung bakit ganito po yung requirement ng Rome Statute natin, kasi kung babasahin nyo po yung ibang provisions dito sa Rome Statute, diba, na-emphasize din po nila na they respect and follow the right to due process. And the right to due process is ganito po yan. Ganito po yung proper procedure if the right to due process was actually followed talaga in relation sa pag-implement ng arrest warrant, ng ICC arrest warrant against FPRRD dito po sa bansa natin, which is the custodial state po regarding this case. Okay? So klaruhin ko lang po, hindi ko po sinasabi na hindi kaya gawin lahat to in one day. Yung point ko lang po, hindi to siya dapat minamadali yung pag-surrender po ng isang akusado sa ICC court. Okay? So again, ulitin ko, I did not say na hindi po to pwede gawin in one day. As long as makomply po to lahat, magawa ng one day, di wala po sanang problema. Kaso yung problema po dito sa case na FPRRD, hindi po lahat nangyari to eh. Wala pong surrender or wala pong bringing promptly to competent judicial authority. Ang nangyari po, dire-diretso, airport, Villamor, airplane, and then lipad. So doon po So ang rason po kung bakit importante na tama yung pag-implement or pag-enforce po ng warrant of arrest sa isang akusado, because in criminal cases po kasi, the court must not only have jurisdiction over the crime or the subject matter of the case, but the court must also have jurisdiction over the person of the accused. Okay? So yung mga nagsasabi po dyan na may jurisdiction na, so tuloy-tuloy na, ganyan-ganyan, hindi po yan ganyan. In criminal cases, there are two requirements: jurisdiction over the crime and jurisdiction over the person of the accused. Okay? At yung reason po kung bakit importante na may jurisdiction ang korte in relation to those two aspects is because if a court has no jurisdiction over the person of the accused, hindi po siya makaka-render ng valid judgment against that person, di ba? And the reason kung bakit in-emphasize ko po talaga yung mga procedural lapses sa pag-implement ng warrant of arrest, because one of the ways po for the court to acquire jurisdiction over the person of the accused is via an arrest warrant or via the voluntary surrender po ng isang akusado. Okay? Ayun po mga kabitan, yung naging reaction ho itong si Attorney Neil Abayon, kung saan po ay sinasabi niya ho rito na may kakulangan ho at medyo matatawag nating illegal yung pagkakaresto nitong si Nitore kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung napanood niyo po ang video ni Attorney Neil Abayon, panoorin niyo po yung buong video niya diyan sa kanyang page, channel, kung pagbabasihan natin yung naging explanation ni Attorney Abayon na marami hong lapses na ginawa itong pag-aresto or sabi pa nga nila pag-kidnap kay Tatay Digong Duterte at hindi ho nabigyan ng due process, mga kabalitaan. Kaya bago tayo magtapos at ito po ipapakita ko rin sa inyo yung huling mensahe bago ho ito kumbaga bago na idala ito sa Netherlands, at sabi niya ho dito, wag tayong mag-alala, okay lang daw siya dito, mga kabitaan. So pakinggan natin si Tatay Digong Duterte. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military, na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past,
Noon po ang huling mensahe na ipinahatid ho ni Tatay Digong Duterte na sila ay nung panahon ay nasa Dubai pa ho siya bago ho siya lumapag yung kanyang sinasakyang eroplano diyan sa Amsterdam, mga kabalitaan. So sana po ang video ito ay sana nakatulong, nakadagdag ho ng kaalaman ho sa ating lahat dahil hindi naman ho tayo mga abogado, hindi tayo eksperto sa usaping legal at nandyan ho si Attorney Abayon, nagpapasalamat ho tayo dahil in-explain niya ho dito kung ano yung mga pros and cons mga kabalitaan at malaking tulong at bagay ho dito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video ito, huwag kalimutan i-share niyo na po, paliguan ng maraming likes at buhusan niyo po ng maraming comment, suggestion, opinion para ho ito ay mas mapanood pa sa mga karamihan nating mga kababayan abroad mga kabalitaan at pindutin ang notification bell and subscribe button kabalitaan. So hindi na ako magtatagal. Maraming salamat ho sa inyong panonood. Naway nasa mabuting kalagayan ho tayong lahat at salamat sa 54,791 subscribers. Mabuhay ho tayong lahat mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim na nanonood ngayon sa mga oras na ito. Masalam sa inyo at sa mga lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Matsalam din sa inyong lahat. Mabuhay tayo, tuloy lamang ang laban natin. Then sa mga OFW na talaga apektado ho sa pangyayari ngayon sa ating bansa, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang tinutuloy naming bagong bayani ng ating bayan. At pakatatagan nyo lang po yung loob niyo. At wag pong magpa-apekto dahil malalampasan ho nating lahat nito mga kabalitaan. Mami Rose, Daddy Birding and Tobias family dyan sa Cebu City, sa ating mga moderators, silent viewers, lalo na ho sa ating mga team replay. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang panonood at suportang binibigay nyo sa ating munting bahay dahil ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat kabalitaan. Kaya kung may magpapaalam na, to God be the glory. Mwah! Chip! Peace out!